Tay, ang sakit po ng sugat ko sa paa. Hindi ko na po ito kayang tiisin. Dalhin niyo na po ako sa ospital. Nung isang araw pa po ito hindi pa rin gumagaling. Anong ospital ang pinagsasasabi mo, Hamela? Ni wala nga tayong pangsaing na bigas ngayon tapos magpapadala ka pa sa ospital. Doon ka na nga sa labas at huwag mo akong istorbohin sa ginagawa ko. Pambihira naman, oo. Kung kailan naman nagmamadali tayo may mga aabala pa. Tawagin mo yung nanay mo at kanina pang umalis hindi pa rin bumabalik. Tay, nakikiusap po ako. Talagang masakit na po ang sugat ko sa paa. Hindi na rin po ako pinatutulog dahil sa kirot. Tapos nagigising na lang po ako, nasa gitna ako ng gubat. Hindi ko po alam kung anong nangyayari sa akin. Sus, palusot ka pa. Ang sabihin mo, nagpapapansin ka lang kay tatay para hindi ka maobligang tumulong sa amin. Kasi nga, may sugat ka. Gamutin mo na lang ang mga sugat mo, Mela. Kailangan ko matapos ito mga sombrero. Baka hindi tayo mabayaran na suki natin kapag natagalan pa to. Saka huwag kang naniniwalang nagigising ka sa gubat. Matagal mo ng sakit yan Naglalakad ka ng tulog. Siguro nakalimutan mo na naman, Cora, na isara ang pinto. Kaya nakakawala itong si Mela. Naku, heto na naman tayo Huwag nga kayong maniwala dyan, tay. Nag-iinarte na naman yan. Naku, lumang style na yung ganyan-ganyan ni Mela. Kanina nakita ko pa siyang naglalaro ng Chinese garter kasama ng mga kaibigan niyang ewan. Pagkatapos nang makita ko kayo ayan, nagkukunwaring may masakit. Totoo naman ang sinasabi ko Masakit talaga ang sugat ko sa paa. Ano bang nangyari dyan, Mela? Bakit namamaga at namumula ang sugat mo sa paa? Saan mo ba kasi nakuha yan? Ipinahabol po kasi ako ng matandang nakatira sa gitnang kagubatan. Nakagat po ako ng aso niya. Hindi naman po nila sinasadya ang nangyari. Ako po ang pumasok ng walang paalam sa bakuran niya. Ano? Kagat pala yan ng aso Bakit di mo lang sinabi? Tay, sinabi ko po sa inyo, kayo lang ang hindi nakikinig sa akin. Sus! Tay, nagpapapaniwala kayo dyan baka nakipag-away lang yan sa kanyang mga kaibigan. Hindi ko nga maintindihan dyan sa magaling niyong anak. Nakikipaglaro pa dalaga na. Hindi naman ako nakikipaglaro Baka ikaw, ako lang ang tinuturo mo kay tatay. Palusot ka pa halata namang nagsisinungaling ka lang. Tumahimik ka nga, Cora. Kanina pa ako naiingayan sa'yo Wala ka ng tigil sa kakasalita dyan. Huwag mong kalimutang magkapatid kayo ni Mela. Walang ibang magdadamayan kundi kayo lang. At hindi basta kapatid lang. Magkakambal kayo. Magkarugtong ng pusod. Kailan ko ba kayo makikitang magkasundo, Hindi ko na tuloy naiintindihan tong ginagawa ko dahil sa inyo Ako na naman ang nakita nyo, tay. Si Mela po ang pinag-uusapan natin dito Bakit ba sa tuwing may ginagawang pagkakamali ang kapatid ko palaging ako ang nadadamay? Ginagawa ko naman ang lahat Kahit isang araw lang sana mapansin nyo naman ang ginagawa ko para sa inyo. Diba, napansin kita dahil dyan sa pambabara mo sa kapatid mo. Nasasaktan lang ako sa tuwing nakikita ko kayong hindi nagkakasundo. Balang araw, kapag nagkapamilya na kayo at nagkaroon ng mga anak, mararanasan nyo rin ang sakit na nararamdaman ko ngayon kapag nakikita nyong nag-aaway sa harapan nyo ang mga anak nyo. Hindi naman namin kayo pinalaki para maging ganyang katigas sa mga loob nyo. Lalong-lalo ka na, Cora. Ako na naman ang nasa gitna. Sa akin na naman ang bunto ng sisi. Pasensya na po, tay. Talagang masakit lang po yung sugat ko Ganyan-ganyan ang ginagawa ni Mela kapag nagagalit kayo, tay. Palibasa, sip-sip. Ako na naman ang lalabas na masama. Umigil ka na, Cora, Malapit na ako mapikon sa'yo. Sige, makipagkasundo ka sa kapatid mo. Bawiin mo mga nasabi mo sa kanya. Kahit kailan, tay, hindi ako makikipagkasundo kay Mela. Wala naman akong sinabing masama Totoo naman talaga nag-iinarte lang yung babaeng yan. Ayaw niya na lang tumulong sa atin Huwag kayong mag-alala, naiintindihan ko naman kung bakit napunta sa akin ang galit nyo. Dahil palagi na lang si Mela ang mabait para sa inyo. Cora, yung bibig mo paduduguin ko na yan. Hindi na maganda mga salitang lumalabas dyan. Baka akala mo porket pinapabayaan kita pwede mo nang gawin ang mga gusto mo.
Pag-aralan mo kayang baguhin ang ugali mo nang hindi ka na pagsasabihan. Pambihirang mga bata to, kaya aga-aga mga pasaway. Ako na naman ang nakita ninyo. Palagi ako ang pinagsasabihan nyo. Nakakainis. Sa akin na naman napunta ang usapan. Tumabi ka nga sa dadaanan ko, Mela. Baka sipain pa kita dyan eh. Cora. He! Huwag mong mabanggit-banggit ang pangalan ko. Kumukulo ang dugo ko sa'yo. Cora, umayos ka ha? Kaya ka napapagalitan dahil dyan sa kagaspangan ng ugali mo. Oo na. Ako na ang magaspangang ugali at si Mela na naman ang mabuting anak sa paningin ninyo. Teka, sandali lang. Hindi pa tayo tapos mag-usap, Cora. Bumalik ka rito. Asikasuhin nyo na lang ang mabait nyong anak. Hindi na ako tutulong maghabi ng sombrero. Magsama kayong dalawa. Abat! Dala ng sama ng loob nang may 16 na taong gulang na si Cora. Patakbong iniwan niya ang kanyang ama at kapatid sa kanilang balkonahe. Pareho mga ito na natigilan habang kaharap ang mga abaka na gagawin niya sanang salakot. Yun ang trabaho ng kanilang ama, ang mag-supply ng mga sombrero sa palengke. At dahil sa kanya na naman napunta ang usapan, hindi na niya hinintay na marinig ang iba pa nitong sasabihin sa kanya. Madalas siyang napapagalitan dahil hindi niya maiwasan ang hindi kumulo ang dugo sa kanyang kakambal. Hindi niya alam kung bakit sa tuwing nagkakaharap silang dalawa, pakiramdam niya mas mahal ng kanilang mga magulang si Mela. Sa mga mata ng mga ito, siya ang kontrabida at si Mela ang palaging bida. Dahil magulo ang kanyang isip, hindi na niya namalayan kung saan siya dinala ng kanyang mga paa. Basta ang alam niya ay kailangan niyang lumayo para hindi siya tuluyang lamunin ng galit para sa kanyang ama. Nang maramdaman niya ang pagod, ay saka lang siya padabog na naupo sa putol na sanga ng mangga. Humugot muna siya ng malalim na hininga bago niya inilinga ang paningin sa kanyang paligid. Katulad ng tahimik na kagubatan, tila nakabibingi yun sa katulad niyang halos magwala sa sobrang inis para sa kanyang kakambal. Kahit ginagawa ko naman ang lahat, ako pa rin ang masama. Peste talagang buhay to, palagi na lang. Naku, wag lang talagang magkakamaling makipag-usap sa akin yung Mela na yan at paduduguin ko talaga ang labi niya sa suntok. Sabi niya sa kanyang sarili habang nakatanaw sa malayo. Naisip niyang magpalipas ng oras sa lugar na yon at mamayang hapon na lamang siya uuwi. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na naupo para lang magpalipas ng sama ng loob. Pero nagbago ang kanyang seryosong muka nang makarinig siya sa kanyang likuran ng yabag ng paa. Dahan-dahan yung lumalapit sa kanyang kinaroroonan. Pinakiramdaman niyang mabuti ang kanyang paligid at nang lingunin niya ang pinagmumulan ng ingay, ay halos humiwalay ang kaluluwa niya sa kanyang katawan dahil sa paglitaw ng matandang lalaki sa kanyang likuran. Nanlalaki ang kanyang mga mata dahil sa gulat, pero nakabawi rin siya nang makita ang muka ng matanda. Nakangiti ito sa kanya na para bang matagal na siyang kakilala. Lolo naman eh, saan ba kayo nanggaling at muntik pa akong atakihin sa puso? Kung saan-saan na lang kayo lumilitaw, magpasabi naman po kayo bago kayo magpakita. Palagay mo naman sa akin, Iha, bulto. Nakita lang naman kitang nag-iisa rito. Malapit na dumilim ba? Hindi ka ba natatakot na baka atakihin ka dyan ng aso gubat? Walang tutulong sa'yo rito, Iha, dahil malayo na ito sa bahay nyo. Pwede ba akong maupo sa tabi mo? Mukha kasing may pinagdadaanan ka. Hindi ko po kailangan ng kausap, Lolo. Kaya nga po ako nandito sa gubat dahil gusto kong mapag-isa. Ay, nako. Mas kailangan mo ng makakausap na kahit na paano ay mawala ang sama ng loob mo. Mauupo na ako, ha? Hindi naman ako magtatagal Kadalasan kasi sa mga nagiging problema ninyong mga kabataan ay ang inggit sa kasama sa bahay. Tama ba ako? Ang dahilan ng sama ng loob mo ngayon ay tungkol sa pamilya mo. Paano niyo naman po nalaman yun, Lolo? Ngayon lang naman po tayo nagkita. Teka, sino po ba kayo? Ang totoo, palagi lamang ako nakamasid sa'yo. Lolo Renato na lamang ang itawag mo sa akin. Ako lang naman ang hindi mo kilala
Pero ako, alam ko ang kwento ng buhay nyo simula't simula pa. Kaya lang naman ako nagkaroon ng lakas ng loob na makipag-usap sa'yo dahil nakikita kong unti-unti nang lumalaki ang galit mo sa kakambal mo. Hindi dapat ganoon ang magkapatid. Hindi ko kailangan ng opinion nyo, Lolo. Ayoko ng kausap na ang tingin naman sa akin ako ang mali. Yan ang problema sa'yo. Hindi ka marunong tumanggap ng payo ng iba. Ayoko balang araw pagsisihan mo ang mga nagawa mong pagkakamali. Lalo na sa kapatid mo. Walang mali sa ginagawa ko, Lolo. Wala kayo sa kinalalagyan ko kaya hindi ninyo naiintindihan ang mga sinasabi ko. Naiintindihan kita at alam ko kung anong klaseng sakit ang nararamdaman mo. Minsan na akong nagkamali. Bago ka, ako muna ang mas naunang nakaranas ng ganyan. At talagang pinagsisihan ko kung bakit naging masama akong kapatid. Katulad mo, hindi rin ako marunong tumanggap ng payo ng iba. Po? Sinasabi ko to sa'yo para maitama mo pa ang mga nagagawa mong pagkakamali. Ang magkapatid ay magkaramay sa lahat ng oras. Iisa ang pinagmulan nyo. Ang dugo at laman niya ay katumbas din ng sayo. Siguro naman, kahit nag-aaway kayo magkapatid may panahon din na nagkakasundo kayo sa isang bagay. Kahit na kailan, hindi na kami magkakasundo ng Mela na yon. Teka, bakit ba kayo nakikialam sa akin, Lolo Renato? Hindi ko nga kayo kilala Ngayon lang din tayo nagkita. Ang mabuti pa, iwan nyo na ako rito. Umalis na ho kayo. Ikaw ang bahala. Asya nga pala, Cora. Huwag kang magpapaabot ng pagdilim dito, ha? Masyadong mapanganib. Sana dumating ang araw na malaman mo rin ang kahalagahan ng kapatid sa buhay natin. Gusto ko ring sabihin sa'yo na wala siyang kasalanan para kasuklaman mo. Pag-aralan mong maging mabuting kapatid sa kanya nang wala ka ring pagsisihan sa bandang huli. Katulad na lamang ng nangyari sa akin. Hindi na sumagot sa sinabi ni Lolo Renato si Cora. Mas lalo lamang nadagdagan ang ngit-ngit ng kalooban niya sa mga sinabi ng matanda. Nang sulyapan niya ulit ang matanda habang naglalakad ito papalayo sa kanya, ay napatayo siya ng tuwid. Kinusot-kusot pa niya ang kanyang mga mata nang mapagmasdan ang kulay ng damit ni Lolo Renato. Hala, namamaligno na yata ako. Paano nagpabago-bago ang kulay ng damit niya depende sa kulay ng madadaanan niya? Totoo ba to? Ay, Diyos ko, hindi kaya sugo siya ng langit? Pambihira naman, pinaglalaruan na yata ako ng gubat. Ilang beses pa na kinurap-kurap ni Cora ang kanyang mga mata dahil inakala niyang namamalikmata lang siya sa matanda. Pero totoo ang kanyang nakikita. Maging ang hawak na tungkod ni Lolo Renato ay nagbago rin depende sa kulay ng madadaanan nito. Dala ng takot at pag-aalala sa nangyayari sa kanya. Kahit wala pa siyang balak umuwi, ay sinubukan niyang umalis sa lugar na yon. Malalaki ang mga hakbang ng kanyang mga paa na panay ang tingin sa kanyang likuran. Ni hindi niya napapansin na maling daan na ang tinatahak niya. Kaya imbis makauwi kagad, ay mas lalo lamang siyang naliligaw sa gubat. Inilingalinga niya ang kanyang paningin sa buong Kakahuyan at hindi na siya pamilyar sa lugar na kanyang napuntahan. Pambihira, ngayon pa talaga ako maliligaw. Kasalanan ng matandang yun May sa maligno kaya siya? Sandali, parang may bahay sa bandaron Teka, matingnan nga. Baka makahingi ako ng tulong para malaman ko kung nasa na ba ako. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Cora sa dalawang kubo na nakatayo sa gitna ng Kakahuyan. May usok yon sa bandang kusina, kaya alam niyang may tao sa bahay. Dinig na dinig din niya ang malalakas na pagtadtad ng kung anong karne sa loob. Pati na ang mahihinang pagtawa na bagamat matinis yun, ay nagdulot naman sa kanya ng kilabot sa kanyang pakiramdam. Magaan ang akbang ng kanyang mga paa na nilapitan niya ang pinagmumulan ng ingay. Pati na ang angil ng mga aso na parang may pinag-aagawan na pagkain. Sumilip muna siya sa siwang ng dingding para makita kung ano ang ginagawa ng may-ari ng boses sa loob. Pagsilip niya ay halos manlaki ang kanyang mga mata
sa kanyang nakita. Sige lang mga alaga ko, magsikain lamang kayo. Magpakabusog kayo sa nahuli ninyo. Napakasarap ng amoy. Heto pa ang hiniwang atay. Ubusin ninyo lahat. Napataklob sa sariling bibig si Cora habang pinagmamasdan niya kung ano ang ginagawa ng matanda sa karning nakalatag sa lamesa. May sapin yun na dahon ng saging habang nakalatag din ang sariwang karne. Magkakasunod na paglunok ang ginawa niya habang ang kanyang dibdib ay parang tinatambol sa takot. Lalo na nang makita niyang humigop ng mapulang likido ang matandang babae sa baso nito. Ngumisi ito na parang sarap na sarap sa lasa. Dinilaan pa nun ang baso na may patak ng dugo na para bang matagal na itong hindi nakakatikim ng sariwang dugo. Dahil sa takot ay napaatras si Cora at hindi sinasadyang natapakan niya ang maliit na sanga ng kahoy. Lumikha yun ng malakas na ingay. Parang huminto ang kanyang paghinga nang pilit niyang pinapakinggan ang paggalaw ng tao sa loob ng bahay. Biglang bumukas ang pinto at iniluwa ang nandidilat na mata ng matanda. Sino ka? Anong ginagawa mo sa bahay ko? At anong nakita mo? Ha? Wala po ako nakita. Pasensya na po. Hihingi po sana ako ng tulong sa inyo eh. Naliligaw po kasi ako. Talaga? Ang swerte naman ng araw ko. May naliligaw sa lugar na ito. Alam mo bang malayo na ito sa bayan? Halika, pasok ka. Naku, wag na po. Hindi naman po ako magtatagal eh. Nasa loob ka ng bakuran ko, kaya bisita kita rito. Halika, pumasok ka muna sa bahay ko. Lola, hindi na po kailangan. Baka hinahanap na po ako sa amin. Bakit parang nagmamadali ka? Sayang naman, may nakahanda akong pagkain sa lamesa. Halika, saluhan mo ko. Halos bumaluktot ang katawan ni Cora para lamang makawala sa pagkakahawak ng matanda sa braso niya. Dumikit ang dugo sa kanyang balat. Amoy malansarin ang singaw ng katawan ng matanda. Hindi niya alam kung paano siyang nalagay sa alanganing sitwasyon. Butil-butil din ang pawis niya sa noo at nanlalamig ang kanyang katawan dahil sa matinding takot para sa matanda. Halos hilahin siya nito papasok sa loob ng bahay nito. Sige po Lola, aalis na po ako. Hindi na po ako papasok sa bahay niyo. Bakit parang natatakot ka? May nakita ka ba sa loob? Halika na. Tingnan mo kung anong ginagawa ko sa mga pumapasok sa loob ng bakuran ko nang walang paalam. Naku po, bitiwan niyo na po ang braso ko. Aalis na po ako, malapit na po kasing dumilim ang paligid eh. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw yung kapatid ng batang napunta rito sa bahay ko. Kamukhang kamukha mo kasi siya eh. Si Mela po ba? Nanggaling din siya rito? Oo, alam mo bang may nagawa rin siyang kasalanan sa akin, katulad mo. Sumisilip sa bahay ko. Ayun, hinabol siya ng mga aso ko kaya nakagat siya sa paa. Sa kasamaang palad, napatay niya ang paborito kong alaga. Kesa naman masayang, di kinain na lang namin. Halos masamid si Cora sa huling sinabi ng matanda. Aso pala ang nakita niya at akala niya ay karne ng tao. Kung ganun, ay aso pala ng matanda ang nakakagat sa kanyang kapatid. Sa isang bahagi ng kanyang isip, ay natuwa pa siya sa nangyari kay Mela. Pakiramdam niya ay nakaganti na siya, kaya't isang matamis na ngiti sa labi ang pinakawalan niya. Hindi naman yun nakaligtas sa paningin ng matanda, na nakilala lamang niya sa pangalang Lola Gracia. Pasensya na po. Akala ko kung anong karne na nakita ko sa ibabaw ng lamesa ninyo. Bakit naman po kasi umiinom kayo ng sariwang dugo? Natakot po talaga ako. Akala ko aswang kayo. Hindi mo ba alam na ang pag-inom ng sariwang dugo mula sa bagong katay na aso ay nakapagpapahaba ng buhay? Kumusta nga pala ang sugat ng kapatid mo? Nakakatulog ba siya ng maayos? Ayun, nag-aarte kay tatay. Gustong magpadala sa ospital. Mabuti nga sa kanya. Ganyan! Tama nga yan.
Magalit ka sa kanya. Pinatay niya ang alaga kong aso. Kung ako sa'yo, wag mo siyang papansinin. Wag niyong gagamutin ang sugat niya nang magtanda. Talaga, masyado kasi siyang pabiktima eh. Ang totoo, kaya ako nandito. Lumayas po ako sa amin. Masyado nilang pinapamukha sa akin na masama akong anak. Si Mela palagi ang kinakampihan nila. Halika na nga sa loob, doon na lang tayo mag-usap. Nang makita mo naman kung ano ang nangyari sa aso ko. Basta wag kang tatakbo ha, kasi masyadong madamdami ng mga alaga kong aso. Baka habulin ka nila at kagatin. Marami na pati silang napapatay na tao eh. Syempre sila ang pumapasok sa loob ng bakuran ko, kaya wala akong pananagutan sa mga nagiging biktima nila. Parang may kung anong malakas na enerhiyang nagtutulak kay Cora na pumasok siya sa loob ng bahay. Agad siyang nagtiwala sa matanda dahil naiintindihan nito ang kanyang nararamdaman. Pagdating niya sa kusina ng matanda ay totoong aso ang nakita niyang nakalatag sa lamesa. Magkasabay na napalingon sa kanyang kinaroroonan ang dalawang aso, pero bigla itong ngumisi at galit na papasugod sana sa kanyang kinatatayuan. Humarang bigla si Lola Gracia sa mga ito at iniharang ang hintuturong daliri sa bibig ng mga asong gubat. Sandali lang, huminahon muna kayo. Bisita natin siya, hindi siya si Mela. Ang nasa harapan natin ay ang kanyang kakambal, kaya huwag niyo siyang kakagatin. Magagalit ako. Tila naintindihan ng dalawang kulay itim na aso ang sinabi ng matanda. Naupo ito sa kanyang harapan habang nakalaylay ang dila. Tayong-tayo rin ang mga balahibo nito sa katawan at mapupula ang mga mata. Isang bagay na hindi niya maintindihan kung bakit parang kakaiba ang mga alagang aso ng matanda. Naupo siya sa upuang gawa sa tabla ng kahoy habang pinagmamasdan ang matanda na abala sa pagtitimpla ng kape sa baso. Habang ang kanyang dibdib ay para ng tinatambol ng maso dahil sa labis na takot. Nagsimula na ring magsitaasan ang mga balahibo niya sa katawan at hindi siya mapakali sa kanyang kinauupuan. Lola, kailangan ko na po talagang umalis. Medyo malapit na po kasing magdilim eh. Saka hindi po ako nagkakape. Ikaw naman eh, nandito ka na sa loob. Gusto mo pang lumabas? Heto, uminom ka muna ng kape kahit konti. Hindi po talaga ako nagkakape eh. Uuwi na po ako. Hindi pwede! Ang nakakapasok sa bahay ko ay hindi na nakakalabas ng hindi nagkakape. Lola, maiksi lang ang pasensya ko. Ayoko napapahiya ako sa harap ng mga alaga ko. Kaya kung gusto mong umuwi, uminom ka muna ng kape. Sayang ang perang ipinangbili ko rito kung itatapon ko lang ito. Halos manlaki ang mga mata ni Cora sa pagbabago ng kilos ng matanda. Mas lalo siyang natakot nang umalis sa kanyang harapan ang dalawang aso at pumunta ito sa pintuan para pigilan siyang lumabas. Habang inaabot ni Lola Gracia ang braso sa kanya, lumikot din ang mga mata ng dalaga para palihin na maghanap ng butas na madadaanan para tumakas. Nanginginig ang kanyang tuhod habang nakaupo. Tinanggap niya ang kape, saka inilapit niya yon sa kanyang bibig para magkunwaring iinom. Iinom ka rin naman pala eh, pinatagal-tagal mo pa. Nang makahanap ng pagkakataon, ay mabilis niyang isinaboy ang hawak na kape sa nakaharang na mga aso sa pintuan. Umusok ang balahibo ng mga ito, kaya't umalis ang mga ito sa pintuan. Mabilis siyang tumakbo papunta sa kakahuyan para takasan ang matanda. Habulin ninyo! Mga inutil talaga kayo! Wag na wag ninyong hahayaang makatakas ang babaeng yon! Habang malalaki ang hakbang ng mga paa ni Cora, ay dinig na dinig pa rin niya ang galit na boses ng matandang babae. Nagsisisigaw ito na inuutusan ang mga alagad na habulin siya. Halos hindi lumapat ang mga paa niya sa pagtakbo. May minsan na nadadapa siya at nababangga sa mga puno nang dahil sa labis na takot. Tumutulo na ang luha niya sa mga mata dahil sa masakit na pagbaon ng mga tinik ng kahoy sa talampakan niya. Habang paika-ika ang kanyang takbo, ay panay rin ang sigaw niya ng paghingi ng tulong. Dahil medyo madilim na ang paligid, mas lalong bumagal ang takbo ng dalaga. Maya-maya pa
ay nakarinig siya ng pagaspas ng pakpak sa himpapawid. Pagtingala niya ay isang malaking ibon ang nakita niyang pabulusok sa kanyang kinaroroonan. Nahagip ng mahahaba nitong kuko sa paa ang kanyang laman sa balikat, kaya't bumagsak siya sa lupa dahil sa sakit. Tulong! Tulungan niyo ako! May tao rito! Tulong! Ang nangihinang boses ni Cora ang maririnig sa katahimikan ng gubat. Saktong pagbaba sa lupa ang nakakatakot na nilalang, kasabay ng unti-unting pagbabago ng anyo nito. Huwag mo nang subukang tumakas! Kahit ang humingi pa ng tulong, walang makakarinig sa'yo rito! Halimaw ka! Lumayo ka sa akin! Pagkaraan ng ilang saglit ay dumating na ang dalawang asong gubat. Nakangising tumutulo ang mga laway. Umaangil na parang nauulol na aso na nagpalitaw sa malalagari nitong mga ngipin. Ikinakaskas din ito ang unahang paa na parabang naghahamon ng away. Ilang sandali pa, ang anyo naman ni Lola Gracia ang nagbago. Mula sa pagiging tao ay tinubuan ito ng pangil sa bibig. Nawala ang ilong at napalitan ng malalim na dalawang butas sa muka. Ang mga mata ay mapupula na parabang nagbabagang apoy. Ang tenga nitong mataas pa sa ulo ay nagdulot din ng kilabot sa paningin ng dalaga. Ang balat ay mas nangulubot na parang tinubuan ng maliliit na bukol sa katawan. Pabaluktot itong maglakad na parang isang kambing. Diyos ko! Anong klaseng nilalang ka? Isa kang halimaw! Isang kakaibang aswang! Huwag mo na kasing subukang lumaban. Dugo mo lang ang kailangan ko eh. Lumayo ka! Ngunit mas lumapit ang aswang sa kanyang paanan. Nakagat na siya nito sa binti at kahit na anong pagpupumiglas ang gawin ni Cora ay para itong tuko na nakakapit sa kanyang laman. Umagos ang masaganang luha sa kanyang mga mata dahil sa labis na sakit. Inipon niya ang buo niyang lakas at sinipa niya ang mukha nito gamit ang isa niyang paa. Mabilis siyang tumakbo papalayo rito, pero parang mas lalo lamang itong nauhaw sa dugo niya, kaya't hindi nito hinayaang makalayo siya. Hinabol na rin siya ng mga alagad nitong aso. Hindi malaman ni Cora ang gagawin para makatakas sa lugar na yon. Pinagsisihan niyang umalis siya sa kanilang bahay. Isinisisi niya yon sa kanyang kapatid na si Mela. Kung hindi ito dumaing sa kanyang ama, marahil wala siya sa gubat na yon. Diyos ko! Tulungan niyo po ako! Pagkasabi ni Cora, ay biglang gumuhit ang malakas na kidlat sa langit. Kasabay ang pagdagundong ng kulog na nagpatigil sa mga asong humahabol sa kanya. Biglang pumatak ang ulan, kasunod ang pagguhit ng sakit sa kanyang likod. Paglingon niya ay hawak na siya ng aswang. Garalgal ang boses na umaangil ito na parang asong galit. Huwag mo na akong pahirapan. Wala ka rin namang magagawa. Dito ka na rin malilibing ng buhay. Wag! Wag mo ako sasaktan! Nakikiusap ako! Ang mga katulad mo ay hindi bagay humingi ng pakiusap. Nakakatawa. Nagmamakaawa ka para sa buhay mo, samantalang masaya ka kanina sa nangyari sa kapatid mo. Lumayo ka! Umalis ka sa harapan ko! Dahan-dahang lumapit ang aswang sa nakahigang si Cora, pero bigla itong napasigaw sa sakit nang gumuhit sa likod nito ang malakidlat na tali na humampas sa katawan nito. Kitang-kita niya ang pag-abot ng kamay ng aswang sa umuusok nitong sugat. Nakita niyang nakatayo sa likod si Lolo Renato. Hawak ang latigo. Muli nitong inulit ang paghagupit sa umaangil na halimaw. Layuan mo, batang yan, halimaw ka! Wala ka na talagang kasing sama! Tumigil ka! Huwag mo akong pakikialaman! Dahil kung hindi, hindi rin ako magdadalawang isip na patayin ka! Pwes, hindi ka magtatagumpay! Lalabanan kita! Mabilis ang ginawang paghagupit ng matanda sa katawan ng aswang. Binalingan nito si Lolo Renato. Tila napapaso ang aswang sa tali ng latigo. Dahil sa usok na lumalabas sa bawat sugat
na nililikha ng sandata ng matanda. Mas lalong nagalit ang aswang sa ilang beses na pagtama ng latigo sa katawan nito. Katulong ang dalawang aso ay sumugod na mga ito sa kinaroroonan ni Lolo Renato. Naging maagap ang paggagupit ni Lolo Renato sa mga aswang. Bumagsak ang mga ito sa damuhan habang nagkikikisay ang katawan. Tumayo ka, Cora! Umalis ka na rito! Bilisan mo! Hindi! Sa akin ang batang yan! Ako ang unang nakakita sa kanya! Hindi na ako makakapayag na mas dumami pa ang mga biktima mo! Mabilis na umikot si Lolo Renato para muling hagupitin ng latigo ang halimaw. Tinamaan sa leeg ang aswang na si Lola Gracia, kaya't nasakal ito ng tali ng latigo. Malakas na sipa ang pinakawalan ng matanda na tumama sa sikmura ng aswang. Ganon din ang ginawa ni Lolo Renato sa dalawang asong bumangon para muling sumugod sa kanya. Bumagsak ang mga aso sa lupa habang bumubula ang bibig. At dahil malakas ang ulan ng mga sandaling yon, nagmistulang asido ang tinamong sugat ng mga ito sa katawan at unti-unting natunaw ang katawan ng mga alagad ni Lola Gracia. Dahil sa pagkatalo, bumalik sa pagiging malaking ibon ang matanda at lumipad papalayo para tumakas. Samantalang si Cora naman na kanina pang sinusubukang tumayo ay hindi na nakabangon sa pagkakahiga. Ramdam na ramdam niya ang pananakit ng sugat niya sa binti. Parang may kung anong insekto ang gumagalaw sa loob ng kanyang laman. Halos mamilipit siya sa sobrang kirot. Tulungan niyo ako, Lolo! Ang sakit po ng sugat ko! Ganyan nga ang nangyayari sa mga taong hindi marunong makinig sa mga sinasabi ng matanda. Tignan mo na ang nangyari sa'yo. Kamuntikan ka pang mapahamak. Halika, kumapit ka sa braso ko at aalalayan kitang maglakad papunta sa bahay ko. Ang sakit po, Lolo! Ang hapdi ng sugat ko sa binti! Talagang maapdi ang sugat na gawa ng mga aswang. Magsilbing aral sana sa'yo ito na dapat kang makinig sa mga sinasabi ng mas nakatatanda sa'yo. Hindi sana kita tutulungan dahil gusto kong may matutunan ka sa nangyari. Kaya lang ay sa tingin ko kanina, wala na silang balak na buhayin ka. Habang naglalakad ay walang tigil sa kakasermon ang matanda kay Cora. Unti-unti niyang naiisip na marahil ay nagkamali nga siya. Bigla rin siyang nakaramdam ng pag-aalala para kay Mela dahil nabanggit sa kanya ng aswang na ang alagad nito ang nakakagat sa kapatid. Pagkaraan ng ilang minutong paglalakad ay nakarating sila sa isang maliit na kubo na gawa sa kawayan at kugon. Sa palibot ng bahay nito ay merong nakatirintas na mga bawang. Nakasabit ang mga ito sa bintana at pintuan. Kahit hindi siya albularyo, alam niyang gamit yon sa mga pangontra para sa aswang. Ngayon niya lang nalaman na merong aswang sa baryo ng San Agustin. Dito ka muna maupo, Iha. Kailangan maagapan natin ang pagkalat ng lason sa katawan mo at hindi ka mahawa ng pagiging aswang. Patingin ka. Apay, Diyos ko! Malalim ang sugat mo sa binti. Lolo, magagamot niyo po ba ang sugat ko? Oo naman. Pero mas makabubuting dumito ka na muna sa bahay ko hanggat hindi nawawala ang hawa ng aswang sa katawan mo. Pero hahanapin po ako ng mga magulang ko. Huwag kang mag-alala at magpapasabi ako sa iyong ama. Ikukuha muna kita ng masusuot na damit. Basang-basa na tayo pareho ng ulan. Konting tiis lang at mawawala rin ang pananakit ng sugat mo. Saglit na umalis sa harapan ni Cora si Lolo Renato habang inililibot niya ang kanyang paningin sa kabuuan ng silid ng matanda. Napansin niya ang latigo na ginamit nito kanina para labanan ng mga aswang. May tinik ang tali ng latigo. May bahid pa yun ng dugo. Hindi siya makapaniwalang sa kabila ng katandaan ni Lolo Renato ay mahusay pa rin itong makipaglaban sa mga aswang. Bigla niyang naalala ang unang beses na nakita niya ang matanda at hindi na yun isang malikmata. Totoong nagbabago nga ang kulay ng damit nito. Depende sa kulay ng bagay na mahahawakan nito. Ilang minuto lang ang lumipas nang bumalik itong may dala ng damit para sa kanya. Iniwanan siya nito sa silid para makapagpalit siya ng kasuotan nang bigla siyang natumba sa kinatatayuan niya.
Naramdaman ni Cora ang pananakit ng kanyang sugat, kasunod ang pagtulo ng kanyang laway sa bibig. Kaya naman, pinilit niyang umupo sa gilid ng katre at pinakiramdaman ang kanyang sarili. Pasensya na at natagalan ako. May kinausap pa kasi akong tao na magsasabi sa iyong ama na naririto ka sa bahay ko. Aba, teka Cora, ayos ka lang ba ha? Bigla po akong nahilo. Natumba po ako kanina. Saka parang mas lalo pong nanakit ang sugat ko. Ano pong nangyayari sa akin? Pilit na pinaglalabanan ni Cora ang nararamdaman niyang sakit. Sinikap niyang kontrolin ang paninigas ng kanyang panga habang kausap ang matanda. Kaya lang, maging ito ay hindi na rin nakapagsalita nang bigla siyang natumba sa pagkakaupo. Sinalo ang kanyang katawan ng matigas na sahig ng katre na gawa sa kawayan. Pakiramdam niya ay para siyang lalagnatin dahil maging ang kanyang mga mata at hininga ay mainit na rin. Diyos ko, ano nangyayari sa'yo? Diyos ko, mukhang kumalat na nga ang lason sa katawan mo. Sinasabi ko na nga ba at mangyayari ito sa'yo eh. Halata sa boses ng matanda ang matinding takot. Dahil nang hawakan siya nito sa braso, ay nararamdaman niyang nanginginig ang mga kamay nito. At kahit na anong gawin niyang pagpupumilit na maigalaw ang kanyang katawan, ay tila na paralisa ang buo niyang kalamnan. Nakuyom niya ang sarili niyang kamao dahil hindi niya mapigilan ang abnormal na pagtirik ng kanyang mga mata. Mas lalong nataranta ang matanda nang magsimula ng magkikikisay ang kanyang katawan. Hindi ko alam kung i-epekto sa iyo ang gamot na ito. Inumin mo muna ang dinikdik na dahon ng tagbak. Makakatulong ito para mapigilan ng pagkalat ng lason sa katawan mo. Saka ko nalalagyan ng dahon ng tagbak ang sugat mo. Gumuhit ang mapait na lasa sa kanyang lalamunan nang ipainom sa kanya ang gamot. Maanghang yon na medyo mainit sa kanyang sikmura, pero mas lalong tumindi ang sakit. Sumuka siya ng malapot na kulay itim na likido. Sinuri muna ni Lolo Renato ang sugat sa binti ng dalaga. Hinayaan itong lumabas ang lahat ng kinain ni Cora para mabawasan ang paninikip ng kanyang dibdib. Pagkaraan ng ilang saglit na katahimikan, ay narinig ni Cora ang pagbalandra ng pinto sa silid ni Lolo Renato. Humahangos ang kanyang ama na si Manggardo. Diyos ko! Tatay Renato! Ano po nangyari sa anak ko? Mabuti naman at dumating ka na. Pumarinig ka, tulungan mo ako rito. Nakagat ng aswang si Cora at ngayon ay kumakalat na ang lason sa katawan niya. Mabuti na lamang po talaga at nakita kagad ako ng inutusan nyo na nasa inyo raw po si Cora. Ano po ba nangyari? Bakit po siya nagkaganyan? Naramdaman ni Cora ang paglapit sa kanya ni Manggardo. Hinawakan nito ang palad niya, saka napahagulgol ng iyak. Naramdaman din niya ang paglagay ni Lolo Renato ng dinikdik na dahon ng tagbak sa sugat niya. Halos mamilipit siya sa sakit dahil sa katas ng gamot. Masamang-masama ang loob niya sa iyo kanina nang makita ko siya sa gitnang kagubatan. Diyos ko, ano ba itong nangyayari? Nawawala rin si Mela. Hindi ko siya mahanap. Sumunod siya kay Core. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakikita si Mela. Nag-aalala na kami ni Marites sa batang yon. Paano ko makita siya ng aswang? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lolo Renato nang malaman na pati pala si Mela ay nawawala na rin. Kahit malakas ang boses ni Manggardo at Lolo Renato, ay hindi na magawang makapagsalita ni Cora. Naninigas pa rin ang kanyang panga. Ungol na lamang ang nagagawa niya para humingi ng tulong sa dalawa. Gusto niyang sabihin na nasa panganib din si Mela, na ang sugat nito sa binti ay kagat din ng aswang. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon siya ng pag-aalala para sa kanyang kambal. Kailangan mahanap kagad si Mela bago pa mahuli ang lahat. Anong ibig niyong sabihin bago mahuli ang lahat? Nandito na si Gracia. Nahanap na niya ang kambal. Sa ngayon ay napigilan ko siya. Pero may posibilidad na ang anak mong si Mela ay nakagat ng kanyang mga alagad o di kaya nakainom ng likidong may laway ng aswang. Narinig ni Cora
ang pagbagsak na upo ng kanyang ama sa gilid ng kanyang katre, pati na ang paghagulgul nito ng iyak sa tabi niya. Kung ganon, ay alam ng kanyang ama na merong aswang sa kanilang baryo. Narinig din niya na ang aswang ay tinawag ng mga ito na baruso, isang nilalang na inaalagaan ng isang aswang na nag-aanyong malaking ibon. Paano niyang nahanap ang mga anak ko? At bakit niya to ginagawa? Ang layunin ng aswang na baruso ay humanap ng mahahawaan niya bilang aswang. Ikinalulungkot kong sabihin na si Cora lang ang nailigtas ko. Si Mela, kailangan mahanap siya. Baka maagapan pa ang pagkalat ng lason sa katawan niya. Patawarin niyo ko. Dapat noon ko pa pinatay ang hayop na yon. Wala po kayong kasalanan. Salamat pa rin dahil kahit papano po nagamot niyo ang kagat ng aking anak. Ano na pong balak niyong gawin ngayon? Kailangan kong mailipat na kay Cora ang mutya ng hunyango para mailigtas pa niya si Mela. Alam ko nasa tamang edad na sila, kaya hindi na sila ligtas sa lugar na ito. Ang kailangan ay proteksyon laban sa halimaw na yon. Pero, paano po kayo kung mawawala po sa inyong mutya? Alam mong hindi talaga ako dapat na gumamit nito. Si Cora lamang ang pwedeng magmay-ari nito dahil sa kanyang kalagayan. Kapag suot na niya ito, mawawala ang hawa sa katawan niya. Pero natatakot po ako, Tatay Renato. Baka kung ano na po nangyari kay Mela. Naghari ang katahimikan sa dalawang taong nag-uusap sa tabi ni Cora. Saka lamang naramdaman ng dalaga ang unti-unting pagkawala ng sakit sa sugat niya. Maya-maya pa ay unti-unti nang iminulat ni Cora ang kanyang mga mata. Iginala niya ang paningin sa kabuuan ng silid. Napatayo naman sa kinauupuan si Manggardo. Anak, kumusta na ang pakiramdam mo? Diyos ko, akala ko kung ano na nangyari sa'yo. Hinahanap ka namin ng nanay mo, pati si Mela, nawawala na rin siya. Hinahanap ka niya, sinundan ka niya. Natakot akong baka mapahamak ang kapatid mo. Patawarin niyo po ako, Tay. Sarili ko lamang ang iniisip ko. Hindi ko alam na mahalaga rin pala ako kay Mela. Huwag niyo mo nang isipin yan. Ang mahalaga ay maisuot ko sa iyo ang kwintas na ito, Cora, para mapadali ang paggaling ng mga sugat mo. Hanapin mo si Mela. Iligtas mo ang kambal mo. Opo, Lolo. Salamat po sa tulong niyo. Utang ko po sa inyo ang buhay ko. Pero, bakit kailangan ko pong gumamit ng mutya ng hunyango? Malaki ang may tutulong nito sa iyo, Cora. Sa inyong dalawa ni Mela, ikaw ang mas may karapatang gumamit nito dahil ipinanganak ka sa pagitan ng oras ng 12:00 at 1:00. Si Mela naman, siya ang isinilang ng 2:00 ng madaling araw. Ang batang mabilis malipatan at mahawaan ng pagiging aswang. Sa'yo nakasalalay ang kaligtasan ng kapatid mo, Cora. Bago pa mahuli ang lahat. Kanina ko pa naririnig sa inyo ang bago pa mahuli ang lahat. Ano po bang ibig ninyong sabihin? Kapag tuluyang nahawa ng pagiging aswang ang kapatid mo, hindi ka na niya makikilala at kayong dalawa mismo ang magpapatayan. Tanging ang kamatayan lang ng isa sa inyo ang makakapagpalaya sa pagiging aswang niya. Kailangan may magsakripisyo ng buhay para mawala ang isa. Hindi lang kayo bastang kambal, kundi isa kayong sugo ng kadiliman na nakatakdang maging aswang pagsapit ninyo ng 16 na taon. Heto, kunin mo ang mutya ng hunyango. Kapag nasayo yan, mananatili kayong ligtas at walang kailangan magsakripisyo sa inyo. Talaga bang ako ang dapat na gumamit nito? Pero hindi po ako mabuting tao. Masama ako sa kapatid ko. Hindi pa huli ang lahat. May panahon ka pa para magbago. Kaya nga patunayan mong mahal mo ang kapatid mo. Tulungan mo kaming puksain ang baruso bago pa dumami ang mga alagad niya. Maya-maya pa ay dumating na rin si Aling Marites kasama ang 3 tanod. Nagpaiwan ang mga ito sa labas ng bakuran para magbantay sa labas. Napahagulgol ng iyak ang kanyang ina at sinabi nitong hindi nila mahanap si Mela. Pumatak na rin ang luha niya sa mga mata dahil pakiramdam niya ay kasalanan niya ang lahat ng yun.
Hindi pa man sila nakakapag-usap ng matagal ni Aling Marites, ay nakarinig sila ng sigawan sa labas ng bahay. Humihingi ng tulong ang mga tanod na bigla na lamang inatake ng maraming ligaw na asong gubat. Isang tanod ang natirang sugatan. Nakapasok ito sa loob ng bakuran, kaya hindi ito lubhang napuruhan ng kagat ng mga aso. Dahil sa proteksyon na bawang sa palibot ng bahay ng matanda, kaya't nakaligtas ito. Diyos ko, nagsisimula na magasik ng lagim. Gardo, natitiyak ko nasa panganib si Bella ngayon. Maaaring naamoy siya ng mga aso na yan, kaya ang iba ay nakarating sa bahay ko. Nangangahulugang nasa paligid lamang ang anak ko. Pero paano po kami makakalabas dito? Cora, mabilis mong isuot ang mutya ng hunyango. Makakatulong ito para mawala pansamantala ang pananakit na sugat mo. Ikaw naman, Marites, manatili ka muna rito. Masyado delikado sa labas para hindi ka mabihag ng mga aswang. Akma na sanang lalabas ng kubo ang mag-ama nang bigla silang natigilan sa pintuan. Bumagsak ang luha sa mga mata ni Cora nang makita ang kapatid na nakatayo sa labas ng bakod. Nakangisi itong tumutulo ang laway habang nakalitaw ang malalagari nitong mga ngipin. Nasa likod nito ang 4 na asong ligaw na panay rin ang pag-angil na parang asong galit na galit. Mela! Anong ginagawa mo riyan? Pumasok ka rito sa loob, bilisan mo! Huwag mong lokohin ang sarili mo, Cora. Alam mo merong kakaiba sa kapatid mo. Diyos ko, Tatay Renato ang anak ko. Tuluyan na siyang naging isang aswang na baruso. Hindi pa siya aswang, Tay! Mababawi pa natin ang kapatid ko! Pilit na pinaniniwala ni Cora ang kanyang sarili na walang nagbago sa kanyang kapatid. Subalit ang pananatili nitong nakatayo na nakangisi at may mga dugo ang labi ay isang patunay na hindi na sila nito nakikilala. Huli na para magsisi at tanggapin na lang na wala na talaga si Mela dahil sa kanilang kapabayaan. Kung ginamot kagad nila ang sugat nito at hindi siya kumontra, marahil hindi nahawa ng aswang si Mela. Tay, anong gagawin natin? Hindi niya ako pinapansin. Naghihintay siya sa labas at inuutusan ng kanyang mga alagad na napatayin tayo. Kasalanan ko to eh. Ilang araw na siyang dumadaing sa akin na masakit ang sugat niya. Pero hindi ko siya pinapansin. Diyos ko, tulungan niyo po kami na mabawi ang anak ko. Heto, Cora. Gamitin mo pansamantala ang latigo ko laban sa mga asong gubat. Kung makakaya mong huliin ang kapatid mo ng buhay, gawin mo. Kailangan natin mapainom siya ng gamot para mawala ang kanyang pagiging aswang. Naniniwala kong ang pagmamahal ng mga taong nakapalibot sa kanya ang makakatulong para mailigtas siya. Gagamitin ko ang sandatang ito laban sa kapatid ko? Hindi ko po kaya, Lolo Renato. Minsan ka nang naging masama sa kapatid mo. Ngayon ka pa ba hindi gagamit ng dahas para mailigtas ang kapatid mo? Hindi bagay sa iyo ang maawa sa kanya. Kaya nga bagay sa iyo ang mutya dahil naglalarawan din yan sa pagiging ugali na magiging tagapagmana. Minsan na ako naging katulad mo at hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko. Sige na, kumilos ka na, Cora. Kung may natitirang pagmamahal dyan sa puso mo, kailangan mo itong gawin para sa kanya. Hindi alam ni Cora ang gagawin ng mga sandaling yon, lalo na nang magsimulang uminit ang mutya sa kanyang leeg, pati na ang hawak na latigo. Muli niyang sinulyapan si Mela na patuloy sa pag-aangil. Nagpupumilit itong pumasok sa bakuran ng bahay. Tila hindi nito iniinda ang paso sa kamay nito. Dahan-dahang humakbang si Cora para harapin ang nagwawalang kapatid. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot. Lumapit siya kay Mela. Kagad siya nitong sinugod. Gumamit ito ng kuko para kalmutin siya. Pero nakailag si Cora at sinuntok niya ang muka ni Mela. Kaya naman, bumagsak ito sa damuhan. Mabilis niya itong nilapitan. Akma na sanang itatali niya ang kapatid gamit ang latigo. Bigla naman siyang inatake ng aso sa kanyang likuran. Lumayas kayo, mga halimaw kayo! Pagbabayaran ninyo ang ginawa niyo sa kapatid ko! Tumayo si Cora para matanggal ang pagkakadagan ng mga ito sa kanyang katawan. Mabilis niyang hinagupit ang mga ito ng latigo. Lumabas na rin sa bakuran si Lolo Renato.
May dalang asin at bawang ang matanda na agad nitong isinaboy sa mga halimaw, habang si Manggardo naman ay abala sa pakikipaglaban sa dalawang asong natitira. Hinarap naman ni Cora ang nakahiga niyang kapatid. Nilukso niya ito ng pilit iginagapos ang kamay. Kahit napapaso ito at nasasaktan sa kanyang sandata, ay nagpupumiglas pa rin ito para makatakas. Bitiwan mo ako! Huwag mo akong hawakan! Mela, ako to si Cora. Hindi mo ba ako nakikilala? Sinong Mela? Sinong Cora? Umalis ka! Alisin mo ang mga kamay mo sa katawan ko! Mga halimaw kayo! Natigilan si Cora nang marinig mula sa bibig ng kapatid na tinawag siya nitong halimaw. Pero kahit ganoon ang kanyang naririnig mula kay Mela, sinikat niyang maitali ang kamay nito. Lumiwanag ang suot niyang mutya ng hunyango at saka lamang ito tumigil sa pagwawala. Mela, nakikilala mo na ba ako? Cora, bakit mo ako tinatali? Alisin mo ang latigo sa mga kamay ko. Nasasaktan ako. Ha? Wag na wag mong tatanggalin ang gapos sa katawan niya, Cora. Huwag kang maniniwala sa kanya. Ipasok mo siya sa loob ng bahay. Nararamdaman kong parating na rin ang mga alagad niya. Bilisan mo! Buhatin mo siya! Dahil sa mutya ng hunyango, naging magaan para sa kanya ang katawan ng kanyang kapatid. Nabuwat niya ito ng walang kahirap-hirap. Kahit nagpupumiglas ito, ay nagawa niyang maipasok ito sa silid kasama ng umiiyak niyang ina. Napapaso si Mela sa loob ng kubo ng matanda. Kahit naaawa siya para dito, ay wala siyang magawa. Bumalik siya sa labas ng bahay para tulungan ang dalawa sa pakikipaglaban sa mga asong gubat. Bakit ka narito? Hindi mo dapat iniwan ang iyong ina kasama ni Mela! Sinigurado ko po munang nakatali siyang mabuti bago ko iniwan si nanay. Mas kailangan ninyo ng tulong dito. Ilang sandali nga ay lumabas na sa pinagtataguan ng ilang mga aswang na papasugod sa kanilang kinaroroonan. Galit na galit siya sa mga ito dahil sa ginawa nito sa kapatid niya. Sinugod niya ang 4 na asong ligaw habang malakas ang kanyang sigaw. Dinambak agad ng dalaga ang unang aswang na nasa unahan at walang pagdadalawang isip na kinagat niya ang leeg ng halimaw. Dahil wala siyang sandata, ginamit niya ang kanyang mga ngipin para umatake. Nahawakan ng mga aso ang kanilang leeg dahil sa malakidlat na pag-atake ng dalaga sa mga ito. Nagulat sina Lolo Renato at Manggardo sa kakaibang ikinilos ni Cora. Pagsisisihan ninyo ang ginawa ninyo sa kapatid ko! Hindi ito maaari. Anong nangyayari kay Cora? Bakit bigla siyang nagkaganyan? Tay, bakit to? Isang palatandaan nang nagtataglay ng mutya ng hunyango ang makuha niya ang kulay ng kalaban at bawat pagdikit niya sa katawan ng mga aswang ay magiging isang halimaw rin siya na papatay sa mga asong ligaw na yan. Hindi dapat manatili ang ganitong kilos niya dahil magiging isa siyang aswang kagaya nila. Dapat mapag-aralan niyang kontrolin ang kanyang sarili. Anak nang, bakit ngayon niyo lang po ito sinabi? Kahit naririnig ni Cora ang pinag-uusapan ng dalawa, ay hindi niya na napigilan ang kanyang sarili. Inatake niya mga aswang sa kanilang harapan. Takot na takot ang mga asong ligaw sa nakikita nitong itsura ni Cora. Bawat kagat ay may tumutumbang asong ligaw sa damuhan habang nagkikikisay ang katawan. Namumula ang mga mata at bumubula ang bibig na parang nalalason sa kagat ni Cora. Umangil ng malakas ang hawak na aso ni Cora dahil sa pagbaon ng kanyang ngipin sa leeg nito. Habang ang natanggal na balat sa leeg ng asong ligaw ay naiwan naman sa bibig ng dalaga. Mapait at masama ang lasa ng dugo ng halimaw. Kasunod ang isa pang nilalang na sumampa sa kanyang likuran. Bago pa man niya mahablot ang mga paa nito, ay bumaon na sa kanyang balikat ang mahahaba nitong mga pangil. Halos mapasigaw siya sa sobrang sakit at mas lalong sumiklab ang galit niya nang maalala ang nangyari sa kapatid. Anak, mag-iingat ka! Huwag kang papatalo sa galit mo! Wala ka nang magagawa, Gardo. Lumabas na ang tunay na kapangyarihan ng mutya ng hunyango. Bibigyan ko ng katarungan ng mga nangyari sa amin ng kapatid ko at papatayin ko silang lahat! Sa muling pag-atake ni Cora sa mga asong ligaw, ay tumakbo ang mga ito sa bahay ng matanda. Hindi na nito pinansin ng mga bawang.
Takot na takot sila kay Cora. Hinabol niya mga ito gamit naman ang kanyang mga kuko. Nahawakan niya ang asong umaangil na parang natatakot. Mabilis niyang itinusok ang kanyang kuko sa tiyan ng aso habang nakahiga na ito sa sahig na gawa sa kawayan. Sumunod sa kanya ang dalawa at nakita ng mga ito kung ano ang ginawa niya sa mga kalaban. Tinusok-tusok niya ang tiyan nito ng paulit-ulit hanggang sa mabutas yun. Bumulwak ang dugo mula sa sugat ng asong ligaw. Nagkikikisay ito dahil sa sakit hanggang sa malagutan ng hininga. "Tama na yan, Cora! Tama na! Patay na ang asong ligaw!" Bitiwan ninyo ako, Tay! Papatayin ko ang asong ito! Pagluluray-lurayin ko ang karne nito nang hindi na siya tularan! Tama na yan, Cora. Mas kailangan ka ni Mela ngayon. Tara na sa loob. Saka lang naalala ni Cora ang tungkol sa kanyang kapatid. Natigilan siya at pinagmasdan ang itsura ng asong gubat na nasa sahig ng balkonahe. Halos hindi makilala ang nilalang dahil sa dami ng saksak na inabot nito mula sa mahabang kuko ng dalaga. Saka lang siya natauhan. Tumayo siya at naglakad papunta sa silid kung saan niya iniwan si Mela. Nakahiga pa rin si Mela habang umaangil na parang asong nauulol. Saka lang din bumagsak ang mga luha niya sa mga mata nang makita ang kalagayan ng kanyang kambal. Pawis na pawis itong hindi napipigilan ang pagtulo ng malapot na laway sa bibig nito. Parang sinasaksak ng matulis na kutsilyo ang kanyang dibdib sa konsensyang bumalot sa kanyang buong pagkatao. "Ano na ang gagawin natin sa anak ko, Tatay Renato?" Susubukan ko siyang painumin ng dinikdik na dahon ng tagbak at lagyan na rin ang sugat niya sa paa. Bakit umabot sa ganitong kalalaan sugat niya, Gardo? Hindi mo siya pinagtuunan ng pansin. Di sana, baka naagapan pa ang kanyang sugat. Ako po ang may kasalanan, Lolo. Wala pong kasalanan si Tatay. May kasalanan din ako, Cora, anak. Ako ang ama. Dapat nakita ko kagad na ganito kalalaan sugat niya. Patawarin mo ko, Mela, anak. Magpagaling ka, ha? Huwag mo kaming iiwan, anak. Nakikiusap ako, patawarin mo ko. Ano po ang nangyari sa kanya kanina, Lolo? Tinawag niya akong halimaw. Pero nang kumalat ang liwanag mula sa mutya, bigla po siyang natauhan. Ang tingin sa'yo ni Mela kanina ay kamukha ka ni Gracia. Wala siya sa tamang pag-iisip hanggat may hawa siya ng aswang. Hindi niya tayo makikilala. Muling sinulyapan ni Cora si Mela. Katabi nito si Aling Marites na panay ang pagpupunas ng luha sa mga mata. Nangyayari na nga ang sinasabi ni Lolo Renato sa kanya. Ang dumating ang oras na pagsisisihan niya ang nagawa sa kanyang kapatid. Dahil hindi niya matagalan ang sitwasyon ni Mela, mabilis siyang lumabas ng pintuan ng silid. Iniwan niya ang mga ito habang ginagamot si Mela gamit ang dahon ng tagbak. Habang nakaupo siya sa upuang gawa sa kawayan, paharap sa mga nakahandusay na asong ligaw sa damuhan, umagos ang kanyang masaganang luha sa kanyang pisngi. Naramdaman niya ang yabag ng mga paa ni Mang Gardo at naupo rin ito sa tabi niya. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito bago nagsalita. Huwag mong masyadong sisihin ang sarili mo, Cora. Ang mahalaga ay natuto ka sa iyong pagkakamali. Dahil nasa huli talaga ang pagsisisi. Ngunit may panahon ka pa para makabawi sa kapatid mo. Huwag natin siyang sukuan, anak. Gagaling pa po ba ang kapatid ko, Tay? May awa ang Diyos, Cora. Hindi naman tayo binibigyan ng Panginoon ng pagsubok nang hindi natin kayang lutasin. Magtiwala lamang tayo sa Kanya at kay Tatay Renato. Paano nyo nga po pala nakilala si Lolo Renato? Sikat na manunugis ng aswang si Lolo Renato. Tagapaghatol sa mga aswang na nagkakasala. Ang kanyang mutya ng hunyango ang isa sa naging dahilan ng tagumpay niya sa pakikipaglaban. Kakaiba ang mutya ng hunyango, anak. Dahil ang may karapatang gumamit lang nito ay ang taong punong-puno ng galit sa dibdib. Napaunat sa pagkakaupo si Cora nang marinig ang sinabi ng kanyang ama. Kakaiba nga ang mutya dahil karamihan sa kwentong naririnig niya ay ang pinagpapasaan ng mga mutya ay yung mga taong may busilak na puso. Paano naman po nangyari yun, Tay? Isa sa katangian ng mutya ay ang baguhin ng ugali ng may suot nito. Po?
Hindi mo ba napansin na habang suot mong mutya ay nagbago na rin ang pananaw mo? Nawala ang galit sa dibdib mo. Napalitan ng awa para sa kapatid mo. Ang nangyari kanina sa pagpatay mo sa aso, hindi ba't ginawa mo yun para kay Mela? Nagagalit ka na ngayon sa mga taong nananakit sa kapatid mo. Nakakatuwa ngang isipin na sa isang iglap, nabago ka ng mutya ng hunyango. Halos hindi makapaniwala si Cora sa mga narinig mula kay Manggardo. Naisip niyang ang mutya ay hindi lamang pala panlaban sa mga aswang, kundi pampawala rin ng sama ng ugali. Gusto niyang matawa nang maisip na kaya pala sa kanya ibinigay ng matanda ang mutya dahil taglay niya ang pagiging masama ang ugali. Kung tutuusin ay parang isang malaking insulto yon sa pagkatao niya, pero hindi niya akalain na bigla siyang naging mabait kay Mela. Nakahanda na siyang protektahan ito laban kay Lola Gracia. Si Tatay Renato, minsan na rin siyang nalagay sa kalagayan mo. Pero huli na ang lahat. Hindi na niya mapipigilan ang kanyang kapatid sa pag-aasik nito ng lagim. Kapatid? Sino po? Si Gracia, ang kanyang bunsong kapatid, ang mismong kalaban niya, Cora. Kaya dapat makinig ka sa sasabihin niya dahil pinagdaanan na niya ang mga nangyayari sa iyo ngayon. Kung hindi magagamot ang kapatid mo, wala na. Matutulad kayo sa nangyari sa kanilang dalawa at ang higit na masasaktan doon, kaming mga magulang nyo. Kitang-kita ni Cora ang pagpatak ng luwa sa mga mata ng kanyang ama. Muli siyang napatingin sa labas ng bakuran ng matanda. Hindi rin nila alam kung paanong ipapaliwanag sa punong barangay ang nangyari sa tatlo nitong mga tanod o kung may maniniwala ba sa kanila na kagagawan yon ng aswang na baruso. Kinabukasan, maagang umalis si Manggardo para ipaalam ang mga nangyari kagabi sa mga tanod. Si Aling Marites naman ay kinailangang umuwi sa kanilang bahay para kumuha ng mga damit na pampalit ni Mela habang nagpapagaling ito. Si Lolo Renato naman ay muling inayos ang mga nasirang bakod sa palibot ng bahay nito. Si Cora ang naiwan para magbantay sa wala pa ring malay na si Mela. Hawak niya ang palad nito na nakatitig sa mga mata ng kapatid. Pilit niyang inaalala ang mga araw na magkasundo pa silang dalawa ni Mela sa lahat ng bagay. Kung saan nagsimula ang kanyang galit dito dahil pakiramdam niya ay mas mahal ng kanilang mga magulang ang kanyang kakambal. Hindi niya nakikita ang pagmamahal ng mga ito sa kanya. Naging makasaril siya at siya talaga ang tunay na nagkamali. Sana ay hindi pa huli ang lahat para makabawi siya sa kakambal niyang si Mela. Hindi ka ba man lang magpapahinga, Cora? Kagabi ka pang walang tulog Dito na lamang po muna ako sa tabi ni Mela. Alam ko kung gaano ka natatakot sa nangyari sa iyong kapatid. At dumating ang oras na maglalabang kayo na dati naman ay hanggang sa palitan lang na masasakit na salita. Pero isipin mo rin ang kalagayan mo. Baka magkasakit ka, iha. Lalo pa't hindi pa lubusang magaling ang mga sugat mo sa binti. Kaya ko na po ito, Lolo. Huwag na po kayong mag-alala. Ang inaalala ko po ngayon kayo. Kumusta po kayo? Ayos lang ako. Bakit mo naman naitanong? Alam ko naman po kung bakit kayo nakapagsalita sa akin ng ganun nung una tayong magkita sa gubat, Lolo. Ang hirap na makalaban ng sarili mong kapatid dahil hindi mo siya kayang saktan. Paano niyo po natagalan ang aswang ninyong kapatid? Mahabang pasensya at huwag mong tignan ang mga pagkakamali niya. Sa halip, tinignan ko ang naging pagkukulang ko. Mahirap dahil huli na para sa kanya. Pero nagsikap akong tumuklas ng gamot para sa hawa ng aswang. Hanggang ngayon po kasi iniisip ko kung saan at kailan po nagsimula ang pagkakaroon ng aswang sa baryo natin. Paano pong naging aswang na baruso si Lola Gracia? Nakagat noon ng nauulol na aso ang aking kapatid. Hindi namin siya pinaturukan ng anti-rabies kasi sabi ng ama ko, mababaw lang naman daw ang sugat niya. Huli na nang malaban naming hindi pala basta-bastang aso nakakagat sa kanya. Isa pala baruso ang nilalang na nakahawa sa kanya. Nalaman ko na lang na pinatay niya ang sarili niyang anak. Kahit ang anak kong babae, pinatay niya. Nagalit ako sa kanya. Itinakwil siya ng mga magulang ko.
Nang mga panahong yon, katulad mo rin ako na pakiramdam ko ay siya lang ang mahal ng mga magulang ko. Alam mo bang kahit pinatay niya ang anak ko, hindi ko siya magawang patayin. Kapatid ko siya, kaya ginawa ko ang lahat para makahanap ng gamot para mawala ang pagiging aswang niya. Kaya lang, hindi ko na siya malapitan. Pero bakit niyo po ibinigay sa akin ang mutya ng hunyango? Dahil tapos na ang misyon ko sa mutya, panahon na para ipasa ito sa susunod na magmamay-ari nito. Makikiusap sana ako na kung muli kayong magkakaharap ng kapatid ko, gusto ko, hindi ko makita ang kanyang pagkamatay. Hanggat maaari, Lolo, ayoko po nang may namamatay. Kaya gagawin ko po ang lahat para mahuli si Lola Gracia ng buhay. Ibabalik ko siya sa dati. At kung kinakailangang ipasuot ko sa kanya ang mutya ng hunyango, gagawin ko. Mailigtas ko lamang po ang kapatid ninyo. Ngayon ko lang po nauunawaan na ang pagiging isang magkapatid ay hindi basta magkadugo lang, kundi magkaramay din sa lahat ng pagsubok na kakaharapin. Matanda ka na mag-isip, Cora. Malaki ang nagawa ng mutya ng hunyango sa buhay mo para maunawaan mo ang mga nangyayari sa paligid natin. Pero wag mong kalilimutan na ang kahinaan ng mutya ng hunyango ay ang pagdikit sa mga halimaw. Gawin mo ang lahat para hindi ka nila mahila sa pagkakamali at sundin ang dikta ng isip. Pairalin mo ang iyong puso dahil ang mutya na tangan mo ay walang iniwan sa kakayahan din ng hunyango. Kung ano ang makakapitan mo ay siya ring magiging kulay mo. Katulad ng mga nangyari sa iyo kanina. Pero dahil mas nangibabaw na ang kabutihan sa puso mo, magagawa mo ng kontrolin ang kapangyarihang taglay ng mutya. Naramdaman ni Cora ang paggalaw ng daliri ni Mela sa palad niya, kaya't napasulyap siya sa mukha ng kapatid. Napatayo siya at hinaplos-saplos ang mukha nito bilang pagpapakita niya ng pagpapakumbaba rito at pagmamahal. Dahan-dahan itong nagmulat ng mga mata at napatitig sa mukha niya. Cora, nasan ako? Nandito ka sa bahay ni Lolo Renato. Iniligtas ka niya, Mela. Salamat naman at nagising ka na. Patawarin mo ko kung hindi naging maganda ang pakikitungo ko sa'yo. Pangako, hindi ko na uulitin. Basta magpagaling ka lang. Bakit? Wala naman akong sakit ah. Sina nanay at tatay, nandito rin ba sila? Wala pa kaalis lang nila. May inaasikaso lang sila sandali. Kumusta ang pakiramdam mo? Mabuti na ang pakiramdam ko. Hindi na rin masakit ang sugat ko sa binti. Marami pong salamat, Lolo Renato, sa paggamot sa akin. Wala yon. Ang mahalaga ay magkasundo na ulit kayong magkapatid. Natupad na po ang pangarap ko, Lolo. Nagkasundo na po kami ni Cora. Nagpalipat-lipat ng tingin si Cora kina Mela at Lolo Renato. Sa tono ng pananalita ng kanyang kapatid, parang matagal nang magkakilala ang dalawa. Minsan ko na rin nakita si Mela habang nag-iisa. Kinausap ko siya at ikaw ang pinag-usapan namin. Hanggat maaari ay ayokong makikitang nag-aaway kayong magkapatid. Pero bakit naman po kayo sobrang nag-aalala sa amin, Lolo Renato? Matagal ko na siyang nakikita, Cora. Madalas ko siyang nakikitang nakatingin sa atin. Kahit nung mga bata pa tayo. Hindi mo lang napapansin dahil hindi ka naman mahilig maglaro noon. Palagi kang nagkukulong sa bahay. Basta, palagi akong nakaalalay sa inyong dalawa. Hangad ko na palagi kayong nasa maayos na kalagayan at malayo sa panganib na dala ng kapatid ko. Sino po ba talaga kayo? Bakit parang sobra naman po yata ang pag-aalala ninyo sa amin? Mabuti siyang tao, Cora. Mahal na mahal ko siya na parang totoong lolo. Biglang nahiwagaan si Cora sa pagkatao ng matanda na hindi agad nakapagsalita nang marinig ang mga sinabi ni Mela. Umiwas ito na hindi makatingin sa kanilang dalawang magkapatid. Hindi na lang siya nagtanong dahil biglang sumagi sa isip niya ang kanyang mga magulang. Simula pa kanina ay hindi pa rin ito bumabalik, lalo pa at malapit ng dumilim. Biglang bumundol ang kaba sa kanyang dibdib nang dumating sina kapitan para kunin ang bangkay ng mga nasawing tanod. Hindi kasama ng mga ito si Manggardo at Aling Marites, kaya pansamantala ay nakalimutan niya ang tungkol
sa pagkatao ni Lolo Renato. Bakit kaya bigla akong kinabahan, Mela? Kaya mo bang tumayo? Oo naman, nawala na ang pananakit ng sugat ko eh. Hindi ko nga rin alam kung bakit pati ako hindi nawawala ang bigat sa dibdib. Para bang may inaalala akong hindi ko maintindihan. Teka sandali, hindi kaya may nangyari na sa mga magulang nyo? Ano po bang sabi sa inyo ni Kapitan kanina? Kanina pa raw umalis sa mag-asawa para pumunta rito. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin sila. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa nangyayari, Lolo. Mukhang kailangan kong makasiguradong nasa mabuting kalagayan sila nanay at tatay. Anong binabalak mo, Cora? Pupuntahan ko ang kuta ni Lola Gracia. Siguradong nakuha niya ang mga magulang natin. Pero hindi pa naman tayo sigurado. Malay nyo kung may dinaanan lang ang mag-asawa. Hindi po ako pwedeng manahimik lang, Lolo. Nararamdaman kong may hindi tamang nangyayari sa mga magulang namin. Sasama ako sa iyo, Cora. Mas kabisado ko ang daan papunta sa kuta ni Lola Gracia. Saka mabait siya sa akin. Hindi niya mahahalatang nawala na ang hawa ng pagiging aswang ko. Kung ganon, mabisa pala ang gamot laban sa hawa ng aswang. Sa wakas, magagamot ko na ang kapatid ko. Sana nga, Lolo. At sana rin, hindi niya saktan ng mga magulang namin. Habang naghahanda ng mga sandata si Cora, ay panay ang buntong hininga niya dahil sa pag-aalala niya sa kanyang mga magulang. Panay rin ang sulyap niya kay Lolo Renato na hindi na rin mapakali sa kinatatayuan. Si Mela naman ang nagdala ng dinikdik na bawang nakahalo yon sa asin na magagamit nito pansaboy sa mga aswang. Bigla silang nagkasundong magkapatid laban sa aswang na baruso. Halos hindi lumapat ang mga paa ni Cora sa pagtakbo papunta sa bahay ni Lola Gracia. Malapit nang lumubog ang sikat ng araw, kaya't kailangan nila magmadali para alamin kung hawak ba ni Lola Gracia sina Manggardo at Aling Marites. Hinayaan ni Cora na magpakita si Mela sa matanda. Inilapag na muna nito ang dalang asin at bawang para hindi ito mapansin ng kalaban. Habang si Cora naman ay kumapit sa kahoy para hindi siya mapansin sa tabi ni Mela. Nararamdaman ng dalaga ang pag-iinit ng kanyang mutya at latigong nakapalupot sa kanyang bewang. Si Lolo Renato naman ay nagkubli sa makapal na halamang gubat. Sakto naman yun, nakakalapag lang sa lupa ng aswang na si Lola Gracia. Mula sa pagiging malaking ibon, ay naging isang matandang babae ito na may maamong muka. Walang bakas ng pagiging aswang nang ito ay lumapit kay Mela. Tuwang-tuwa ito nang makita si Mela at hindi napapansin si Cora na nakadikit lang sa punong katabi ng kanyang kapatid. Halos mabingi siya sa kabog ng kanyang dibdib dahil sa pag-aalala. Halika, Mela. Kahapon pa kita hinihintay. Meron ka nang makakasama. Isang pamilya na tayo. Sino po, Lola? Ang mga magulang mo. Nasa loob sila eh. Naligaw kasi sila. Katulad ninyong magkambal. Pinatuloy ko muna sa bahay ko. Halika, lumapit ka. Gusto mo ba ng maiinom na kape? Biglang naalala ni Cora, nakapirin ang unang inalok sa kanya ng matanda nang minsan siyang mapadpad sa bahay nito. Kaya malakas ang kutob niyang nasa kapirin ang laway na ginagamit nito para tuluyang gawing aswang ang mga nagiging alagad nito. Hinintay na muna niyang makapasok ang dalawa bago sila kumilos ni Lolo Renato. Maingat ang kanilang hakbang na sumilip sila sa siwang ng dingding ng bahay ni Lola Gracia. Ayop ka! Pakawalan mo kami! Teka! Anak! Bakit ka nandito? Para makita kung paano namin kayo papatayin. Alam ni Cora na pagkukunwari ang mga sinabi ni Mela sa kanilang ama para hindi makahalata ang matanda. Ganon din ang mga asong gubat habang nakatayo ang mga ito sa tabi ni Lola Gracia. Nakuyom ni Cora ang kanyang kamao nang makita ang malawak na pagkakangiti sa labi ng matandang aswang. Ano bang pinagsasasabi mo, anak? Umalis ka na rito, tumakas ka na! Bakit ako tatakas? Para bumalik sa walang yakong kapatid? Hindi ko kayo kailangan. Kahit mabait kayo sa akin, alam ko naman na hindi ko kayo kadugo. Kaya hindi ako manghihinayang sa mga buhay ninyo.
Huwag mong sabihin ng mga yan, anak. Mahal ka namin. Hindi ibang tao ang turing ko sa inyo. Hindi ko alam kung paano mong nalaman ang tungkol sa tunay niyong pagkatao. Pero mahal na mahal ko kayo. Napalingon si Cora sa kinatatayuan ni Lolo Renato. Habang katabi niya ito, punong-puno ng katanungan ang mga tingin niya. Hindi niya alam kung palabas lang ba ni Mela ang mga sinasabi nito. Pero nang makita niya ang pangingilid ng luha sa mga mata ng matanda, naintindihan niyang may alam din ito tungkol sa kanilang totoong pagkatao. Isang pagsisiwalat ng buong katotohanan ng ginawa ni Mela para paniwalaan ito ni Lola Gracia. Nakita mo na. Alam ko hindi mo sila totoong magulang. Apo kayo ng Renato na yon dahil anak niya ang nanay ninyo na pinatay ko naman. Isa silang malaking hadlang sa pagpapalakas ko ng mga alagad ko, kaya naman pinatahimik ko na sila. Kaya ikaw, Mela, tama lang na ako ang kampihan mo. Ako kasi ang kadugo mo. Hindi ko naman sinasadyang patayin ang nanay niyo eh. Kaya lang, papatayin nila kasi kayo, kaya wala na akong ibang pagpipilian kundi ang tapusin ang buhay nila. Halos bumaon ang kuko ni Cora sa kanyang palad habang naririnig ang mga sinabi ni Lola Gracia. Matalim din ang tingin ni Cora kay Lolo Renato na hindi na halos makapagsalita dahil sa mga katotohanang naririnig niya sa bibig ni Lola Gracia. Kahit hindi namin sila kadugo, itinuring namin silang totoong anak. Mahal ko sila. Kaya nakikiusap ako, pakawalan niyo kami. Pabayaan niyo na mga anak ko. Halos manlaki ang mga mata ni Cora nang biglang sakalin ni Lola Gracia si Mela. Unti-unting nagbago ang anyo nito. Mula sa pagiging tao ay naging isa itong halimaw. Ngumisi ito ng nakakaloko na halos lumitaw ang malalagari nitong mga ngipin. Bumaon ang kuko nito sa leeg ni Mela. Akala mo ba hindi ko alam na palabas nyo lang ito ng magaling mong kakambal? Hindi mahina ang ulo ko at lalong hindi mahina ang pakiramdam ko. Alam kong napapanood nila tayo. Pamilyar na ako sa presensya ng mutya ng hunyango. Anak ka ng leling mo, ha? Hayop kang halimaw ka! Pakawalan mo ang anak ko! Bitiwan mo siya! Tay! Akma na sanang papasok si Cora nang biglang bumukas ang pinto sa balkonahe at iniluwanon ang 5 mga asong gubat. Kasunod ang paglabas ni Lola Gracia, sakal pa rin sa leeg si Mela. Sinira ng halimaw ang natirang harang sa bahay nito. Hinugot ni Cora ang latigo sa kanyang bewang habang si Lolo Renato naman ay dumaan sa likod ng bahay ni Lola Gracia para itakas ang mag-asawa. Pakawalan ninyo ang kapatid ko! Ano ko, tanga? Papatayin ko ang lahat ng humahadlang sa mga plano ko! Hindi ko hahayaang magtagumpay ka sa panggugulo mo sa pamilya ko! Kahit kadugo pa kita! Hinundayan ni Lola Gracia ng suntok ang sikmura ni Mela bago nito pinakawalan ang kanyang kapatid. Para siyang mababaliw sa takot nang bumagsak si Mela sa ugat ng puno. Halos mapaigik ito sa sobrang sakit. Pagkatapos ay inatake siya ng suntok sa muka ni Lola Gracia. Subalit na ilagan niya yon. Gumanti siya rito ng hagupit ng latigo at namilipit ito sa sobrang sakit. Kasabay ng pag-atake ng mga asong ligaw sa kanyang kinatatayuan. Ang pag-ikot din niya sa ere para isa-isa niya itong hagupitin ng latigo. Bumagsak ang mga ito sa lupa habang nakabuka ang bibig dahil sa sakit mula sa umuusok na sugat sa katawan ng mga ito. Napansin niyang nakawala na sa pagkakagapos ang kanyang mga magulang na agad namang lumapit sa nakahigang si Mela. Habang si Cora naman ay muling inatake ng mga asong gubat. Bawat tamaan ng kanyang latigo ay bumabagsak ang mga ito sa lupa habang nagkikikisay at bumubula ang bibig. Bumangon si Lola Gracia saka muling umatake sa kanya. Tinamaan siya ng kalmot nito sa kanyang dibdib pero nagawa na niyang maipulupot ang latigo sa katawan nito. Isang pagkakamali na nagkadikit tayo. Sige lang, ilapit mo pa ang mukha mo sa katawan ko. Huli na para maalala ni Cora na ang mutya ng hunyango ay nagagaya ang bagay na madidikitan nito.
Pero kung mangingibabaw sa kanya ang pagmamahal niya sa kapatid at sa kanyang pamilya, mababaliwala ang kahinaan ng mutya. Mas mangingibabaw ang pagsisikap niyang magapi ang aswang na baruso. Hindi ako magkakamali at hindi ako tutulad sa'yo! Ilalagay kita sa dapat mong kalagyan! Mabilis na inundayan ni Cora ng suntok ang muka ni Lola Gracia. Hanggang sa sikmura nito, iniharap niya ang matanda sa mga alagad nito, kaya ito ang tinamaan ng kagat ng mga asong ligaw. Kaya lang, malakas si Lola Gracia. Nagawa nitong makawala sa pagkakagapo sa sandata ni Cora. Isang malakas na suntok sa sikmura ang pinakawalan nito, kaya't pasadsad siyang bumagsak sa lupa. Tumama siya sa nakatayong si Lolo Renato. Magkasama silang bumagsak sa lupa ng matanda. Habang si Lola Gracia ay biglang nagbago ang anyo, mas mabagsik ang naging itsura nito. Lolo, anong nangyayari? Bakit mas lalo siyang lumalakas? Dahil siya ang pinuno ng mga aswang. Sige na, Cora. Ito na ang tamang oras. Nakahanda na ako, Apo. Wala nang ibang paraan. Isuot mo na sa kanya ang mutya ng hunyango. Saka mo siya idikit sa tali ng iyong latigo. May garalgal ang boses ni Lolo Renato na halatang pinipigilan nito ang emosyon para sa kapatid. At dahil nakalapit na si Lola Gracia sa kanila para gumanti, mabilis siyang tumayo at nilabanan ito. Malakas niya itong hinagupit ng latigo sa katawan. Sabay hubad niya ng mutya sa kanyang liig. Isinuot niya ang mutya ng hunyango kay Lola Gracia. Halos magsisisigaw ito dahil sa sobrang sakit na nararamdaman. Sabay dikit niya ng latigo sa mukha nito. Unti-unting nagbalik ang dating anyo bilang isang matandang babae na nanghihina. Napaluhod ito sa lupa habang may luha ang mga mata na nakatingin kay Lolo Renato. Samantalang ang mga asong gubat naman ay mabilis na umatake kay Cora. Mabilis ang naging pagkilos ni Cora. Malakas niyang hinila ang latigo at hinagupit niya ng palo ang mga papasugod na asong gubat. Umangil ang mga asong tinamaan ng kanyang latigo. Napaungol ang mga ito dahil sa sobrang sakit, habang si Lolo Renato naman ay napatayo na at dinampot ang mga dinikdik na bawang sa lugar na pinag-iwanan ni Mela. Saka ibinuhos yun sa sugat ng mga aswang. Muling napaungol ang mga ito dahil sa sakit, dahil sa pagkakapaso mula sa bawang. Dali-dali ang mga yon na tumakbo papunta sa kakahuyan. Kaya lang, naharangan na ito ni Mela at ni Manggardo. Napatay nila ang mga tumatakas na asong gubat. Muling binalingan nila ang nakaluhod na si Lola Gracia habang napapaso ito ng mutya ng hunyango sa leeg. Mabilis na hinubad ni Cora ang kwintas at kinausap si Lola Gracia. Nangako po ako kay Lolo Renato na imbis patayin kayo, ay bibigyan namin kayo ng pagkakataong mabuhay. Gagamutin ka po ng kapatid ninyo. Huwag. Pabayaan niyo na akong mamatay. Kesa habang buhay akong makonsensya sa mga nagawa ko sa inyong ina. Lalong-lalo na sa iyo, Kuya Renato. Pinatay ko ang kaisa-isa mong anak at dahil sa nagawa ko, nalayo sa iyo ang mga apo ninyo. Pero hinanap ko pa rin sila para sa walang kwenta kong paghihiganti sa iyo. Wala akong karapatang mabuhay. Pakiusap, patayin niyo na ako. Patawarin mo ko, Gracia. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana naging aswang. Hindi ko sinasadya, kapatid ko. Patawarin mo ko, Kuya. Naging makasarili ako. Huwag ninyo akong kaawaan. Nararapat lang na mamatay na ako. Muntik nang mapahamak ang mga apo mo, Kuya. Wala akong karapatan sa pagkakataong ibibigay ninyo. Tangka na sanang magpapakamatay si Lola Gracia sa pamamagitan ng pagsakal nito sa sarili sa pamamagitan ng hawak na latigo ni Cora. Pero mabilis na binawi ng dalaga ang hawak niyang sandata sa mga kamay nito. Sa halip, pinainom ito ni Lolo Renato ng baon nitong gamot para sa kapatid. Talagang wala kaming balak na patayin ka dahil dinala namin ang gamot. Nasubukan namin ng bisa ng dahon ng tagbak nang gumaling sa sakit si Mela. Kapatid kita, Gracia, at matagal na kitang napatawad. At dapat sa iyo ay bigyan ng pagkakataong magbago at patawarin ang iyong sarili.
Napasubsob sa sariling palad si Lola Gracia dahil sa hiya sa nagawa nito kay Lolo Renato. Sina Mela naman at Manggardo ay naluha habang magkayakap. Sa muling pagkakabuo ng kanilang pamilya, si Lolo Renato ang pinakamasaya. Hinintay nilang mainom ni Lola Gracia ang natitirang gamot bago ito isinama ni Lolo Renato pabalik sa dati nitong tirahan. Nagkakatinginan ng apat na may bahid ng saya sa mga muka. Dahil sa wakas, nakaligtas sila ng buhay ng tao. Ang buhay mismo ng dalawang tao na minsan na rin sinubok ng panahon. Ang laki ng tulong na nagawa niyo mga anak. Isang patunay na hindi ako nagkamali ng pagpapalaki sa inyo. Maraming salamat dahil hindi kayo tuluyang nagkamali. Nalaman ko po na hindi ko pala kayang mawala ang kapatid ko, kaya naiintindihan ko po ang nararamdaman ni Lolo Renato. Mas pinili ko pong patawarin si Lola Gracia kaysa ang magiganti sa ginawa niya sa nanay namin. Dahil kahit mapatay mo sila, Cora, hindi na maibabalik pa ang mga buhay na nawala. Ipinagmamalaki kita, Cora. Ang swerte ko sa pagkakaroon ng kapatid na kagaya mo. Bumuhos ang luha sa kanilang mga mata at mahigpit na nagyakap. Yumakap na rin sa kanila ang kanilang mga magulang. Malaki na ang ipinagbago mo, Cora. Salamat sa Diyos at kahit paano, nalaman niyo na kahit hindi ko kayo kadugo, ay mahal na mahal ko kayo. Kahit sa maling pagkakataon niyo lang nalaman ang katotohanan. Si Lolo Renato po ang nagsabi sa akin na totoong apo niya raw po kami ni Cora. Hindi lang po niya masabi sa kapatid ko dahil ng mga panahon na yun matigas pa ang puso niya. Hindi ba kayo nagagalit nang malaman niyo na hindi kami ang totoo niyong mga magulang? Kailanman ay hindi po kami magagalit sa inyo. Mahal na mahal namin kayo. Sa puso po namin at isipan, kayo ang aming mga magulang ni Mela. Isa pa, baka hindi na kami makatikim ng paborito naming ulam na nilagang talbos ng kamote. Sira ka talaga Ayaw na ayaw mo nun Grabe, inilaglag ako. Halika nga rito. Isiniksik ni Cora ang ulo ni Mela sa kanyang kilikili, saka ginulo ang buhok ng kanyang kapatid. Nilisan nilang may ngiti ang lugar na yon, kasama ng kanilang mga magulang. Umuwi sila sa kanilang tahanan bilang isang buong pamilya. Inilihim nila ang tungkol sa pagkatao ni Lola Gracia. Binabayaan nila na mabuhay ng magkasama ang magkapatid na sina Lolo Renato at Lola Gracia. Hinayaan din nilang isipin ng mga tao na isang asong nauulol lang ang pumatay sa mga tanod. Sa tulong ni Kapitan, nawala ang kwento tungkol sa mga aswang na baruso, habang si Mela at Cora naman ay magkasundo na sa lahat ng bagay. Muling ibinalik ni Cora ang mutya ng hunyango kay Lolo Renato at itinago yun sa lumang baul kasama ng sandata nitong latigo. Ang pangyayaring yun sa kanilang buhay ay isang patunay na ang pagmamahal at pagpapatawad ang pinakamabisang sangkap sa buhay upang makamit ang tunay na kapayapaan at tahimik na pamumuhay tungo sa matatag na pagsasama ng isang pamilya.